Hello everyone! So, dahil nga season ng mangga ngayon, panay mangga dessert yung ating ginagawa. So, marami tayong magagawa sa mango pudding, mango float. Ito ngayon yung gawa natin is mango float ice cream. So, yung gagawin nyo sa mango float nyo, lalagay nyo sa freezer. Mas lasting siya, everlasting talaga. Hindi siya masisira. So, ayan, excited ako. Hindi lang ako, mas lalong excited yung mga kasama ko dito sa bahay. Isang oras pa lang to naka-freezer, gusto na nilang buksan. So, syempre, binabantayan ko. At yan na nga, 24 hours na to. Ganyan yung itsura ng ating mango float ice cream. Super ganda niya. So, at ayan, slice natin siya into cubes or blocks. And then, wrap na natin sa foil. Tapos, i-freeze ulit. Makakatagal siya. Hindi kagaya ng mango float, kailangan at least 3 days. Kakainin natin lahat. So, ayan ang mango natin. Nag-i-enjoy ako sa mango season kasi hindi lang season, mura. Halos $1 lang to yung isang piraso. O palagay mo na $1 mahigit. Napakamura na yan. So, yung cream ko dyan ay, naglagay pa ako dyan ng sour cream para hindi masyadong rich yung kanyang lasa. So, whipping cream, sour cream, tapos yung condensed milk, at saka yung mango. So, gagawin natin siyang cream. I-creamier natin siya. So, tungto ako dito sa aking food processor na to kasi ito talaga yung dahilan kung bakit napaka-smooth ng mga ginagawa kong dessert. So, nakabili ako ng grahams, kaya naalala ko talaga gumawa ng mango float. Kaya nga lang, naalala ko, pagka gusto niyong tumagal yung dessert, at saka mas maganda siya kasi hindi ka mapapakain ng marami. Kasi alam mo bakit? I-cubes mo na siya eh. So, isang cube lang kakainin mo dyan. So, tama lang for dessert. So, napakarami ng mangga ko kaya super manga flavor yung ating mango float. So, yan, ito naka 2 layers ako dito ng mango. Kaya, lalo na yung isang container ko, mas maraming mango yun. So, mas konti lang yung cream, pero siguradong super sarap nun. Bali, ito lang yung inislice ko kahapon. So, ayan, 2 container ang nagawa ko. So, tamang-tama, may bisita kami bukas. Ito na yung pan-dessert namin. So, famous ito, yung ating dessert sa mga bisita. As in, promise. Famous ito sa mga bisita. So, ayan. 24 hours na siya. Excuse me. So, ayan. Medyo mahirap lang siyang tanggalin dyan na buo kasi, syempre, frozen siya. Tapos, yung container natin, hindi siya ganun ka-stretchy. So, lesson to learn. Gusto kong makabili ng container na na-stretch mo siya, na-expand mo siya. So, ayan, nag-cut na ako ng foil bago ako nag-slice nito kasi mabilis lang tumatunaw. Ayan. Hindi kasi naka-on yung aircon namin, kaya medyo warm yung, yung temperature. Kaya, ayan. So, syempre, isa lang yung hiniwa ko muna dyan para, para hindi lahat makakain kagad. So, pagkatapos nyan, ganyan i-wrap na natin, ibalik na natin siya sa freezer. So, super easy to serve na lang kasi ganyan na lang ang gagawin mo. Tanggalin mo na lang sa foil, lagyan mo na lang sa maliit na bowl. Ayan, i-freeze mo siya ulit. Ayan, o diba? Siyempre kagabi, ilan na yung naubos niyan. Siyempre ako gumawa, kaya ako una kumain. Naughty nga daw ako kasi panay ang gawa ko ng dessert. So, kahapon gumawa ako ng banana muffins at saka ito nga yung tinapos ko ngayon. As in, super sarap niya, guys. Mas masarap ka sa mango float. Kaya sana try nyo gawin to. Thank you for watching. Have a great